is on monetary graft and kickbacks. And may I call on Vice Mayor Attorney Harold Respicio to discuss this. Okay. Magandang hapon po sa inyo lahat, and thank you so much for coming dito sa aming press con. Ako po si Attorney Harold Respicio, elected Vice Mayor ng Reyna Mercedes Isabela. Ako po ay nagre-representa ng lahat ng Pilipino, lahat ng probinsyano, lahat ng Ilocano, lahat ng Tagaluzon, at lahat ng mga kumokontrang elective official laban sa administrasyon na ito. Dahil hindi totoo ang sinasabi nila na may solid north. Hindi totoo na solid ang mga probinsyano at Ilocano sa kanya. Kasama namin si Javito. Hindi totoo na nakampi nila lahat ng mga nakuupong opisyal sa ating gobyerno. Dahil nandito ako, pinapakita ko yan. Kaya ako lumapit dito dahil walang kwenta yung final ng unang impeachment complaint. Kakaunti. Diskarte nila yun para wala nang maayos na umandar na impeachment complaint. Kaya nung nakita ko na yung mga may track record na successful impeachment, mga successful endorser, number one na political lawyer sa ating bansa at napakakapal na papeles at napakakapal na ebidensya. Sali ako dyan dahil gusto natin matanggal ang ulo ng korupsyon sa ating bansa. At hindi ninyo pwedeng sabihin na purong align sa Duterte ang grupo namin. Dahil ako ay lone wolf lamang, wala akong kakampi. Lahat kinakalaban ko basta masama, kakalabanin kita. Kasama ako dyan. Kaya nandito ako para patunayan na merong totoong nangyaring graft and corruption. Ito po ang discussion namin sa aming complaint. Naniniwala ba tayo, meron pa bang doubt na merong malawakang nangyari na nakawan dito sa ating bansa? Inamin na nila, hindi ba? At inamin na rin nila, alam na rin natin na ang grupo nila ang nagnakaw. Si Sandy, si Romualdez, at si BBM. Ang problema na lang ngayon ay nagtuturuan sila! Kung sino? Ngayon, kung nasa korte tayo ngayon, ang question na lang ay yung credibility. Ang credibility ba ni Sandy versus yung credibility ni BBM? Ngayon, ano ang credibility ni Sandy? Pinento niya na lahat yung modus. Yung unprogrammed appropriations, yun ang paraan. Ang pagnanakaw sa budget ng PhilHealth. Nagkasakit si Congressman Jean Paras. Hindi na siya makakakuha ng benefits sa PhilHealth. Yung aking bangko kapag nabankrupt, wala na akong makukuhang pera dahil kinuha na nila yung pera sa PDIC. Nako. Kwento na ni Saldi lahat ng kanilang paraan specific. Nagde-deliver ng mali-maleta sa Malacanang, sa Falls Park, 2 billion. Ayun no, ang daming pera. Bilyong-bilyong salapi ang dinideliver amongst them. Yun yung isang side ng credibility. Ngayon, tingnan natin yung isang side ng credibility. Anong sagot? AI. AI daw. Kung ikaw ang musgado, sino ang paniniwalaan mo? Yung kasama sa conspiracy na tinuturo nila ang bawat isa o yung nagpapalusot na mastermind? Alam ba yan? Kapag ikaw ang musgado, convicted yan. Kaya ang tanong lamang, ang simple question lamang, on the ground of graft and corruption, dito sa aming impeachment complaint, maniniwala ka ba kay Sandy? Kapag naniniwala ka kay Sandy at hindi ka naniniwala sa palusot ni BBM, impeach dapat si BBM dahil ground for impeachment ang graft and corruption. Magdagdag lang ako, no? Hindi lang graft and corruption. Yung pagtanggap ng 2 billion per month SOP or 57 billion na kickbacks, allegedly, na diniliver ni Saldico sa kanya, kay President Marcos Jr., the respondent in our impeachment complaint, yan po ay violation ng Constitution, culpable violation. I'm referring to Article 7, Section 13. Bawal ang conflict of interest. Bawal kumuha ng kickbacks. Bawal tumanggap ng regalo sa mga transaksyon sa gobyerno. Saan ba galing itong 57 billion or 2 billion per month? Sa mga kontraktor po ito na may transaction sa gobyerno. Yan ang culpable violation of the Constitution of the President aside from Republic Act 3019, anti-graft law.
Dalawa po ang kanyang violation dito sa kickback scheme or SOP na sinabi ni Sandy Co. Yung bribery ay kasama na sa graft and corruption, kasama na din siya dito sa Article 7, Section 13 of the Constitution. Just a short, alam mo, si Sandy, personal friend ko, at sinabi niya talaga yung mga sinasabi niya tungkol kay Marcos. No? In fact, he told me na baka tanggalin na siya sa Appropriations Committee dahil hindi siya nakadeliver sa amount na napagkalaki na hinihingi nila Marcos Jr. at pamilya niya. So, in other words, mga kababayan, Sandy ko, sinasabi nila, hindi, hearsay lang yan kasi wala naman siyang under oath doon sa kanya. Hindi po totoo yan, may jurisprudence na po tayo na yung galing sa Facebook is admissible in evidence. Pangalawa, kasama siya sa isang conspiracy. The conspiracy to commit crimes of plunder. So, kapag paniwala, mapapaniwala ang sinasabi ni Sandy ko. So yun po, kaya dito sa complaint namin, in-emphasize namin yung mga ebidensya against Marcos sa mga diniliver na pera. Pero hanggang ngayon, ang Senate Blue Ribbon Committee, kaya nga po nag-file kami ng impeachment. Dahil ang tingin namin si Lacson, masyadong pabor sa kanila. Hindi niya pinatawag si Bersamin, hindi niya pinatawag si Amina. Tingnan mo si Amina, katuwang pa ni Mike, defensor sa kasa. Dapat yun, isasalang yun. Kasi sinasabi ni Sandy ko, nung nagpa-insert si Marcos ng 100 billion pesos, tumawag sa kanya si Amina, pangandaman. Tapos i-clear nga na, o kung gusto mo i-clear, si Adrian Bersamin. Pero hindi ito tinawag ni Lacson. So, kaya our only recourse is this impeachment para isigaw namin sa taong bayan na ito po yung katotohanan. Dito, formal na namin hinain dito sa Kongreso. I'd like to formally announce also, kasi dito po, no, nandito na sa articles namin, pero Sandy ko mention 25 billion pesos na siya ang nagdala. Pagkatapos nagkaroon ng investigation kailangan sa Blue Ribbon Committee, in-establish ang tamarin na drop-off point. Ang sabi ni Sandy ko, nag-deliver ako ng 800 million kay Jojo Cadiz at one time at 200 million kay Yusek Jojo Cadiz sa tamarin para dalhin kay Pangulong Bongbong Marcos. Kagabi ho, nagpagbigay ng mensahe si Congressman Sandy Co. Ang sabi ni Congressman Sandy Co, kung papayagan ako doon sa i-final ninyong impeachment to become a state witness, kahit nasa Zoom, kasi ginagawa naman po natin yan under suspended rules, ay tatayo siya na witness dito sa grupo na nag-file ng impeachment case. So salamat po. Ngayon, dadinig ko naman yung topic on the economic sabotage. So yung graft and corruption, tapos na po tayo. Economic sabotage doon po sa sugar and energy to be discussed by Congressman G. Paras. Before I go to that, meron po muna akong may nakaligtaan. Yung sinasabi nila, si Vice President gumasto, nilustay yung pera na 125 million galing sa pondo for confidential funds. Pero magkakaroon kaya ng paggastos si Vice President kung hindi binigay ni Marcos yung pera galing sa contingent fund. So, isa sa mga tinatakel namin na culpable violation of the Constitution is the violation of Marcos for releasing from his contingent fund 125 million plus 70 million for other expenses, pero yung 125 for confidential fund.
sinasabi ng mga experts, including former Senate President Trilon, that is unconstitutional. You can refer to the interview of Trilon and Ito, partner. Dito sa... Ito yun. Kay Trilon. ito. And sino ito sa ABS? Si... No, the other one. Karen Davila. Sinasabi ni Trilon, what Marcos did was unconstitutional kasi naglipat siya ng item, ng pera from the contingent to confidential fund. Wala namang item in the general appropriation. Bawal po lang mag-comment according to the Constitution. It's a violation of law to transfer fund when there is no item. You cannot augment unless savings. Ang contingent fund is not savings. Only savings can be used by the President. So, Marcos has violated. Bago nyo sampahan si Sara, si Marcos muna ang sinampahan namin. Kasi siya ang source ng pera na ginastos ni Sara Duterte. Second, graft and corruption. Matindi itong graft and corruption.